Alright, good day po mga ka-adventure at welcome back. Halos mag-iisang buwan din tayo hindi nakapag-upload ng video natin mga ka-adventure dahil nga sunod-sunod yung mga lakas na alon dito sa amin tsaka baha. Kaya ngayon ulit tayo nakapagpamana. Tignan natin ngayon kung malinaw na ba yung spot natin. Ito nga mga ka-adventure, sa pag-unang drop natin medyo malabo pa rin talaga yung spot dahil nga kakahupa pa nga lang ng sunod-sunod na pagbaha. Dito sa pag-drop ko dito mga ka-adventure, ito yung favorite spot ko. Dito ako nakakapana ng mga tribali na mga good size na. Dito nakita ko na isang good size na checkered snapper. So ito yung natira ko mga ka-adventure, hindi lang masyadong kita dahil nga medyo malabo pa rin talaga. At ayun, sa pool siya mga ka-adventure na stone shot, hindi na nakagalaw. Isang good size na checkered snapper o tinatawag to sa amin bangawo. Ito na mga ka-adventure ang isda natin, isang good size na checkered snapper. Patay agad siya dahil na stone shot siya. Parang yung kabilang mata niya may sira, may puti sa kabilang mata. Siguro may nakaaway ito, may nakaano. Dito naman mga ka-adventure, nakakita tayo ng one dot snapper. Sumalubong pa sa atin kaya dinrap chat ko na to. At tinamaan naman ng mga ka-adventure. Isang good size na one dot snapper. Tinatawag din sa amin tong auman. Tinamaan sa mata. Tagpo sa kabilang mata. Dito napakaraming grupo ng surgeon fish or labayita. Pero yung naging target ko dito yung checkered snapper, good size na rin. Kaso nga lang di tinamaan. Dahil sa pag-pull ko ng trigger biglang lumiko yung isda. Sayang. Dito may nahabol ako mga grupo ng one dot snapper. Napahabulan ko yung isa, tinamaan naman. Ang ulam na to. Hindi na ako pumipili, basta may madalang pang ulam, basta good size na, okay na. Kaya dito sa spot namin bihira ka talaga makita ng mga malaking isda. Dahil nga sobrang madalang na isda dahil sa pagkukompresor. Walang tigil yung pagkukompresor dito sa amin.
Dito naman sa pag-drop ko dito, nakita ko ng mga grupo ng parrotfish or mulmol. Ito na pinili ko yung pinakamalaki sa kanilang grupo. Nasa unahan siya. Buti na lang bumalik at lumapit kaya natira ko. So po siya mga adventure. Hindi nga pala pinagbabawal ng batas itong parrotfish mga adventure na hulihin. Marami kang makikita dito sa mga palengke. Yung mga parrot lover lang talaga yung nagbabawal ito. Ito na, good size na parrotfish mga adventure. At di rin ako naniniwala ito yung gumagawa ng white sand dahil yung ano nito, dumi nito ay nagiging putik lang. Talagang yung nakakagawa ng white sand mga adventure yung alon dahil nadudurog yung mga corals. Kaya nagiging buhangin. At dito sa pagbalik ko dito ay nakita ko ng good size na long-nose emperor. Kaya ito na naging target ko sa pagbalik. Good size na ito, pang ulam na mga adventure. Ayun, tinamaan yung isa, natuhog. Dito mga adventure, binilikan ko na naman tong spot na to. Dahil marami isda naglalagi dito. Dito na gumamit ako ng fish collar or cricket DIY. May lumapit sa akin dito na good size na ng Maori Sheepherds kaya natira ko. Ayun siya mga adventure. Sa pool siya. Isang good size na ng Maori Sheepherds. Dito na ang sumunod mga adventure. Nakatira na naman ako dito ng malaking Maori Sheepherds. Hindi lang natin na videohan dahil nasa putas na siya, papasok na. Kaya binilisan ko mag drop shot para matira siya. Natira naman natin mga adventure. Napahabulan naman natin. Kaso nga lang hindi nga tayo nakapag video. At yung shafting natin pinasok pa sa ilalim. Buti na lang yung dulong ng shafting sumabit pa. Nahirapan akong mag-retrieve nito mga adventure. Halos mga kalahating oras ko dito nakuha dahil pabalik-balik kong ma-retrieve ito. Hindi talagang mahirap tanggalin. Buti dito sa last na ano ko buti na sumunod na. Ito malaki na ito kaysa sa nauna.
At ito na rin yung last na isda ko mga ka-adventure. Last na sisid ko. Dahil pagkatapos ito, umuwi na ako. At ito na lahat ng nahuli ko mga ka-adventure. Yung iba nito hindi ko na videohan na. Ito yung last na nahuli natin na Maori Shepherd. Yung isa natanggal na nilagay ko na lang sa bag. Ayun mga ka-adventure, hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod na spear fishing adventure ko.